I told you not to bore yourself but don't get tired, pangangaral niya sa akin pag uwi namin. Nanikip kasi bigla ang dibdib ko ulit. Ano ba naman ta? After all these years nakakadama na naman ako ng ganito. Ilang taon na mula nang hindi ko maramdaman ito. Nang sumalang ako sa una kong operasyon ay hindi na ulit ako nakaramdam ng ganito. Minsan ay hirap lamang akong makahinga at alam kong dahil lang yun sa aking asthma. Ngunit ang pagsikip ng muli ng dibdib ko ay nakakabahala. Kunot noo kong kinuha ang inilahad ni Lander na isang basong tubig at agad kong ininom yun. Hawak ang balikat ko, hinagod ni Lander pababa sa likod ko at minasahe ako roon. Tiningala ko siya at nginitian. Nakukuha mo pang ngumiti dyan. Okay lang ako, huwag kang mag-alala sa baby, gumagalaw nga siya sa loob Masaya siya kasi nakapasyal rin siya. Turan ko habang hinahawakan ng umbok kong tiyan, nararamdaman ko kasi ang paggalaw ng bata sa loob, nakakawala ng pagod at maging ang sakit na di naramdam ko. Tingin ko, okay naman si Little Lander, huwag mo na akong pag-alitan, hindi ko naman hahayaang mapabayaan ko ang anak natin, alam ko kasing sa anak namin siya nag-aalala. Pero kahit ganoon ay okay lang, at least kahit yun ang katotohanan lumalabas pa rin kahit kaunti lang ay may concern rin siya sa akin. Hindi sa ganoon, hindi lang naman sa anak mo ako nag-aalala, gusto kong matuwang muli pero alam kong parte lamang ito ng kahilingan ko, ginagawa niya ang lahat upang mawala ang mga pag-aalinlangan ko, sa ganoon ay masaya na ako. Okay kami, don't worry, okay? Hinawakan niya ang kamay ko at pinaglaruan ang mga daliri ko, nag-iinit muli ang mukha ko. Alam kong pulang-pula na ito dahil sa pinaggagawa sa akin ni Lander, dito yata ako mamamatay, sa sobrang kilig. Please don't be sick, he said and kissed me on forehead. Hindi ko na alam kung ano pang itsura ko sa pagkakataong ito, alam ko at ramdam ko ang init sa mukha ko. Pulang-pula na ito panigurado, bakit ba ganito kalawak ang nagiging epekto sa akin ng taong ito? Para akong isang teenager na sa wakas ay pinansin rin sa wakas ng crush niya kaya hindi magkamayaw ang kilig niya. Kung kanina ay hindi ako makahinga dahil sa pagsikip ng dibdib ko, ngayon ay feeling ko mamamatay na ako dahil nakalimutan ko na yatang huminga. Alam kong sweet talagang tao si Lander dahil saksi ako sa love story na binuo nila ni Dorothy noon, sa araw-araw na magkakasama kaming magbabarkada parang may sarili lang silang mundo ni Dorothy, tipong wala silang pakialam sa paligid nila basta kasama nila ang isa't isa. Napangiti ako ng mapait, bakit ganoon? Kahit anong pilit kong isipin na dapat ay sulitin ko lang ang pagkakataon at huwag na munang magniganegahan, ay pilit pa ring pumapasok sa isipan ko ang katotohanan. Lander, salamat dahil hindi mo ako binibigo. Tinitigan lamang niya ako at wala akong makikitang reaksyon sa mukha niya kundi ang pagkaawa. Iyong bagay na kinaayawan kong maramdaman ng ibang tao sa akin ay nakikita ko ngayon sa taong importante sa akin. Ngunit kahit ganoon ay hindi ako makaramdam ng pagkadisgusto, parang mas gusto ko pa yun kaysa sa wala siyang maramdaman kahit pagalit sa akin. May sasabihin ako sa iyo ng sikreto, alam kong matutuwa kang malaman ito. Hinintay lamang niya akong magsalitang muli, I have heart disease, I already undergo with surgeries and operations, the reason why my doctor want to talk to you, is gusto niyang malaman mo kung gaano kadelikado ang sitwasyon ko. Bawal akong mabuntis, Lander. Totoo, matagal kong inilihim ang katotohanan ito, maging sa mga magulang ko. Binayaran ko ng higit sa presyo ng buhay ng tao ang doktor at ang OB ko, upang huwag nilang isiwalat ang bagay na ito sa mga magulang ko. Nalaman ko ito noong malaman kong buntis ako. My doctor want me to get rid with the situation, na mas mabuting ay patanggal ko na lang ang bata sa loob ko dahil delikado ito sa kalagayan ko. I'm sick and weak. Maaaring hindi ko kayanin ang paraan ng panganganak. I can die after giving birth. Maaari akong mamatay pagkapanganak ko. Ang walang emosyong reaksyon niya kanina ay napalitan ng iba-ibang emosyon. Napangiti ako at mahinang napahikbi, hinahawakan ko ang mukha niya kasabay ng pagpatak ng luha ko. Kapag pinapili ka nila kung ako o ang anak natin, I know you'll choose him, iyon rin naman ang gusto ko. Lander, napatungo ako at napahawak sa dibdib ko. Nahihirapan talaga akong huminga at ang sakit-sakit pa ng dibdib ko. Huwag mong sabihin kina mama ha, alam kong mas pipiliin nila ako kaysa sa anak ko. Ayoko nun, Lander, higit sa lahat. Ang anak ko ang pinakamahalaga sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. He's all I have.
Ngumiti ako at inabalang panasan ang mga luha ko. Sapat na ang pinagdaanan ko. Masyado nang madami ang napagdaanan ko. It's time for me to take a rest. I'm not telling you this para kawan ako. Ayoko nyun, Lander. Sinasabi ko sa'yo ito dahil ayokong magkamali ka ng desisyon kapag nandyan na. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan ko ng kooperasyon mo. If I'll die, please do me a favor. Don't let Dorothy as my exchange. Kahit sino ang ipalit mo sa akin, huwag lang si Dorothy. Iniwalis niya ang kamay ko na nakahawak sa mukha niya. Agad niya akong pinaningkitan ng mata at muli kong nakita ang galit sa kanya. Ang reaksyon na halos 2 linggo ko nang hindi nakikita. Stop kidding, it's not funny. If you'll die, then whatever. Just don't joke around, don't play with me, Aurelia. I already giving you my word and promises. Isn't it enough for you to stop me? I'm telling you this, right over again. Don't push me to my limit, I'm no saint, Aurelia, you know that. Tingin mo ba sasakyan ko itong trip mong to? I'm not stupid, Aurelia. Naglakad siya palayo, papunta sa kwarto namin, nakatanaw lamang ako sa kanya. Gusto kong bawiin ang mga isiniwalat ko at sabihing nagbibiro lamang ako. Akala ko ay magiging masaya siya sa pagsasabi ko yun sa kanya. He hates me, he loathes me, he want me gone on his life, kaya ko yun lakas loob na sinabi sa kanya. Akala ko ay magiging masaya siya na kaunting araw na lamang ang natitira upang magtiis siya sa piling ko. Akala ko maawa siya. Akala ko pahahalagahan niya ako sa mga sandaling natitira pa sa akin upang manatili sa mundo. But I forgot, he's my Lander. Kinabukasan, alam kong hindi pa rin niya ako kikiguan. Hindi ko alam kung anong ikinagagalit niya sa isiniwalat ko, dapat ay masaya siya kasi sa wakas pagkatapos ng lahat ng ito may pagkakataong mawala na ako sa mundo. Sa mundo niya. Kailangang mawala ang bata bago pa ikaw ang mawala, my doctor said. Napapikit ako habang inaalala ang mga sinabi at paalala nito sa akin. I tried but I can't. Buo na ang desisyon ko noong ilihim ko ang katotohanan ito. Mamamatay ako. I'd rather die. Iyon ang pinal na sambit ko sa doktor ko. Noon pa man ay inalis ko ang katotohanan yun sa buhay ko. I want a normal life with my normal pregnancy. Kung mamamatay man ako after this, siguro ay iyon ang kapalaran ko. Masyado na sigurong napupuno ang mga kasalanan ko at ito ang kabayaran ng mga yon. Sinira ko ang buhay ng taong mahal ko, ng taong pinahahalagaan ko. Pagmamahal ba ang tawag sa taong hindi kayang magparaya? Naging ganid ba ako? Naging makasarili? Kung oo, ay iyon na siguro ang dahilan kung bakit sa akin nangyayari ito. Pero mali rin bang gustuhin kong maging masaya kahit minsan lang, buong buhay ko? Lagi na lang akong talo, sa sakit ko, nilamon na ako nito na kahit anong laban ko, kamatayan pa rin pala ang kahahantungan ko. Noong bata pa ako, takot akong mamatay. Nanginginig ako kapag umaatake ang sakit ko. Pinipilit kong lumaban kasi natatakot akong baka hindi ko na mag-isna ng mundo. Ngayon, ang tangi ko na lang hangarin ay matapos na ang lahat ng ito. Hindi ang sakit ko, kundi ang unti-unting pagkakasira ng pag-asa ko para kay Lander. Kung noon ay takot akong mamatay, ngayon ay iyon na lamang ang hinihintay ko upang hindi na maramdaman ang ganito. Kasi, sobrang sakit na. Nakakapagod umasa sa taong sarado ang pinto para sa'yo. I should have died? Noon pa, sana ay hindi na lang ako lumaban. Gusto ko nang ipagpahinga ang puso ko. Pero hindi muna ngayon, may tao pa sa loob ko. May inaalagaan pa ako. Sana paglabas nito ay hindi niya madanas ang pinagdaanan ko. Lander, tawag ko nang maramdaman ko ang paggalaw niya sa tabi ko. Umaga na naman, umaga nakatabi at kasama ko siya. Kailan kaya ang huli? Ungol ang isinambat niya sa akin bago magmulat. Ngumiti ako at hinaplos ang ulo nito habang iniinat niya ang katawan. Galit ka pa rin ba? Tumayo siya at inayos ang hinigan bago ako hinarap. Sorry na, hindi na ako magbibiro ng ganoon. Akala ko kasi magugustuhan mo yon. Kailangan kong bawiin yon upang mapaamo siya. Ayokong maubos ang pagkakataon ko na hindi ko naramdaman ang pagpapahalaga niya. Hindi sigurado ang buhay ko pagkatapos ng lahat ng ito. I want to treasure the moment, I want to treasure him, I want to be happy just for once. Aurelia, nginitian ko siya at niyakap, kahit sabihin niyang namimihasa ako, wala na akong pakialam,
gusto kong maranasan ang ganito habang nandito pa. I like humor but the fact that you joke your health around, that's foul, hindi yun magandang biro, Aurelia. Ipinatong ko ang ulo ko sa dibdib niya habang hindi pa rin bumibitaw sa yakap, hindi naman niya ako pinipigilan. Nasa loob mo ang anak ko. Doon ko nakuha ang sarili upang hiwalayan siya. Gusto kong magalit pero alam ko naman iyon talaga ang concern niya. Bakit ba ako umaasang sa akin siya nag-aalala? Hindi na ako magbibiro ng ganoon, don't worry, malusog ako. Heto nga ang ganda-ganda ko. Napangiti siya sa sinabi ko. Lahat ng worries at drama sa loob ko ay napalitan ito ng maaliwalas na pakiramdam. Sorry, nakita ko ang pag-aliwalas ng mukha niya at naglandas ang totoong ngiti sa labi niya. Just don't do that again, okay? You seriously scare me to death when you said that. I beg you to stay healthy, don't be sick, Aurelia. Don't be, punong-puno yun ng sinseridad. Para sa akin o para sa anak namin man ang lathala na iyon, ay napasaya pa rin ako nito. Ang paraan ng paghaplos niya sa buhok ko pababa sa likuran ko ay nagbibigay sa akin ng boto-boteheng enerhiya. Akala ko ay hindi ko na siya malalamang pa ng ganito. Akala ko ay babalik siya sa dating lander. Akala ko ay hindi ko na siya mararamdaman ulit. Sa lahat, nagiging paborito ko nang muli ang salitang akala. Malusog ako, malusog ang baby. Huwag ka nang mag-alala. Hindi siya umimik, pinapakiramdaman ko rin lang siya habang hawak niya ako sa balikat at nakasandal ang ulo niya roon. Hindi ka dapat nagbibiro ng ganoon, pag-uulit niya na waring sa isang ulit pa niya roon ay dapat na talaga akong kabahan kung hindi ko pa yon susundin. Sorry na po, nagulat ako nang hilahin niya ang kamay ko at muling pinaglaruan yon gamit ang malaki at matigas niyang mga kamay. His hand fits on mine. Bagay sana kami kung kaya niyang tugunan ang nararamdaman ko para sa kanya, but things never meant to. Bagay kami, pero hindi kami ang para sa isa't isa. There's a difference between compatible, to the word meant to be. Maaaring sa mata ng tao, compatible kayo. Bagay na bagay. Pero alam niyo sa sarili niyo na kahit anong gawin mo, kung hindi kayo. Hindi talaga kayo. Don't do that again, please. Natawa akong pinisil ang kamay niya na nakabalot sa kamay ko. Ano man ang hangarin niya kung bakit ganito't sobrang big deal sa kanya ang kalusugan ko, wala na akong pakialam. The fact that he's concerned, no matter what was the reason is, that's not so important to discuss on. No, not anymore, thank you. He then kissed the top of my head, hindi magkamayaw ang pagsigaw ng malanding puso ko pagkatapos yun. Napabitaw agad ako sa hawak niya upang takipin ang namumulang mukha ko, kung sana ganito araw-araw. Mahal kita, I love you, ramdam ko ang paninigas ng katawan niya. I know he's not expecting it. Napabitaw rin siya ng kapit at yakap sa akin, pero nagawa ko pa ring ngumiti. Alam kong ito ang magiging reaksyon niya pero inilathala ko pa rin. Bakit? Natatawa kong sambit, nagawa ko pang kilitiin siya sa gitna ng pagkagulat niya. Aces, kilig ka naman dyan? Nakita ko ang pagtaas-baba ng Adam's apple niya. Hot talaga ng isang to. Sus, huwag ka nga, don't act as if this was my first confession. Tagal na kitang mahal oy. Ngayon ka lang magugulat ng ganyan sa dami ko ng ginawa para makapagpapansin sa'yo. Napailing siya dahil sa itinuran ko. Nag-message si Ernan, turan niya habang nakatingin sa phone niya. He's standing in front of me wearing nothing but just his pajama. Parang nagbalik ako sa pagkabirhen habang nakikita siyang ganoon ng ayos, the fact na nag-anuhan naman na kami noon kaya nga nabuo si Little Lander eh. Magdamit ka na nga muna dyan bago mo yan replyan. Ikaw ang magdamit sakin, lagi na lang siyang pa-surprise, ganito kaya sila noong sila pa ni Dorothy. Ano ka, sanggal ko na ikinatuwa naman niya, kung di pa siya dyan magtigil baka di na ako makapagpigil, instead of putting himself dress up. Naupo siya sa gilid ko, ngiting-ngiti ng mapang-asar sa akin, pinitik niya ang nakabalandrang noo ko. Are you happy now? He suddenly asked after a minute of silence. Tumango ako at ngumiti, hindi ko mapigil ang mamangha sa kanya, nakapursigido siya. Mahal na mahal talaga niya ang magiging anak niya, ngayon ko lang nalaman na kaya pala niyang gawin kahit ang mga bagay na hindi niya maatim, he'll care, kahit na dapat ay hindi, inaalagaan niya ako.
pinapasaya at pinaparamdam ang halaga kahit na dapat ay hindi just for his son, at kahit na iyon ang katotohanan, masaya pa rin ako nang sa wakas ay hindi na lang galit at puot ang nakikita ko sa kanya kapag ako ang kaharap niya. Bonus na rin lang siguro yung hiling ko sa kanya, yung hiling ko na kailangan niyang tuparin upang makalaya na siya ng lubos sa akin. I'm happy, titango-tango kong sabi habang hinahaplos ang kamay niya. Napangiti siya, waring rin masaya siya na masaya ako. I hope this won't end, but I know this will last. Lahat nga ay may hangganan. That's the fact. Hindi sa totoong walang forever, it's just forever really do exist but it's not visible enough for us to persuade, to aim, to see and to fulfill. Good, I'm happy too, my heart's beating so fast. Nagtatalo ng mga alaga ko sa tiyan at parang nagkakalampag ang drum ang puso ko sa lakas nito. Ngayon ko na-confirm na hindi talaga normal ang puso ko. Hindi ko alam kung kakabahan ba ako o matatawa dahil sa estado ng puso ko ngayon. Para silang mga pirata sa dagat na handang makipagbakbakan sa kalaban marating lang ang sukdulang pakiramdam. You are, masayang tugon ko na ikinatuwa niya. I know this is just for play, this is just an act, a scene that can be edited, rephrase if the director doesn't want it, pero kahit ganoon ay naghahatid pa rin ito ng ligaya sa akin, pakiramdam ko lahat ng ito ay totoo. Mahal na mahal talaga kita. As if I was back on my old self. Noong ako pa yung Aurelia na crush ko pa lang siya, na hinahabol-habol siya kahit may Dorothy na, yung mga panahong minahal ako ni na Maymay kahit na inaagaw ko sa kaibigan nila si Lander. Yung wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, kahit malandi at inggit era pa ang itawag nila sa akin. Yung Aurelia na kahit ipagtulakan niya, hindi pa rin natitibag at nakukuha pang magtaray. I miss it. Nakita ko ang pagkawala ng ngiti niya sa sinabi ko. Dismayado na naman siya, bumabalik na naman siguro ang inis niya sa akin nang dahil sa isinaad ko, napailing ako at natatawang pinalo ang braso niya. Mahal lang kita, mahal lang naman kita, pero mas mahal ko pa rin si Little Lander. Hindi siya umimik, tinitigan lamang ako nito na dati ay hindi niya kayang gawin. He can't gain to look at me for at least a minute or less. Pero ngayon ay kayang-kaya na niya. Hindi ko alam kung ano ang nagmamotivate sa kanya upang gawin iyon. I love him too, he said in a husky and baritone voice. Agad kong nilabas ang maaliwalas ng ngiti nang dahil sa itinuran niya. I know, Lander. I can't wait to see him, pero ayoko na ring lumapit mula sa sandaling iyon, natatakot akong tuparin ang ipinangako ko sa iyo. I still want to be with you, I want to watch my son growing up as I wish him to. Maging ang buhay ng aking anak sa mundo naglalakbay sa iba't ibang landas, lumalaban sa labanan ng buhay habang hinihintay kong makita. I hope to see him. Bulong ko sa kawalan, napayuko ako dahil ramdam ko ang badya ng luha ko. Ayokong makita ulit ni Lander ang mga iyon. Hindi niya gusto ang naging bulgar ko noong nakaraan, hindi ko na liyon uulitin pang sabihin. He'll hate me more if I let him know my situation, right now. Sa unang subok ko, nabigo ako. Ayoko nang sumubok pa ulit. Pagod na akong mabaygo, natatakot na akong mabaygo. Of course, makikita mo siya. You're gonna watch him growing up from a boy to a man. Anak mo siya, Aurelia. Umangat ang ulo ko upang pantayan muli ang titig niya. Tumango ako at kinalma ang sarili ko. For sure, divorce na tayo kapag dumating ang araw na yon. Masayang saad ko kahit naiinis ako sa palaisipang yun. Kabuwanan mo na pala, tanong ng tanong si Ernan kung kailan ka daw mangganganak ng may tali na daw niya yung karibal mo. Natatawang saad ni Maymay sa akin, agad naman siyang kinontra ni na Ophel at Zaid gamit ang matatalas nilang titig. Tulog pa si Lander sa pagkakataong ito, ewan ko ba sa tatlong to, ang aga mambulabog. Ikakasal na ba talaga sila ni Dorothy? Oo nga, kaya makakahinga ka na ng maluwang, malaki na daw utang mo kay Ernan, Aurelia, natatawa pang sagot ni Zaid. Kami nga kasal pero wala pa ring kasiguraduhan, hindi kasal ang solusyon para sa mga taong nagmamahal, kasi kung kasal, matagal na sana akong masaya, agad silang kumontra, si Maymay ay binato ako ng unan, habang yung dalawa naman ay pailing-iling akong tinapunan ng tingin. Sana talaga manganak ka na at nang mabawasan na yang kadramahan mo,
Miss na namin yung Aurelia na laging nagtataray at tumatawa sa lahat ng jokes ni Zid. If only they know, hati ang pag-asa ko kapag nanganak ako. Positive at negative ang katumbas niyon. Hindi ko alam kung makakaya nilang tanggapin ang magiging kapalaran ko pagkatapos, they might lose a friend. Excited akong maging ninang, masayang lahad ni Maymay, lumapit ito sa akin at niyakap ang tiyan kong mambak. Hinalik-halikan niya yun na parang sabik na sabik, hindi ko mapigil ang mapangiti habang pinapanood ang kaibigan ko. Hey there little boy, naririnig mo ba si Ninang? Behave ka dapat, okay? Huwag mong pahirapan si mommy, she's been through a lot of pain already. Pinagbabantaan mo yung anak ko eh. Natawa lang sa akin ang dalawang lalaki na nasa harapan namin. Zid take a glimpse on me, nginitian ko siya at siya na may patanggaw-tango na parang may gustong sabihin na ayaw isatinig. Hindi man siya magsalita, alam kong awang-awan na rin siya sa akin. I, myself don't even know who I am right now, hindi ko na din mahagilap kung sino ako. This starts when I marry Lander. Lahat nagbago. I miss your old self, Aurelia, walang pang-abang saad ni Ophel bigla. What's with brat Aurelia, at parang mahal na mahal nyo yun, I am mature now, mas angat yun, dapat yun ang mahalin nyo. You are Aurelia, kung pipiliin mo na lang mahalin ang sarili mo kaysa sa iba. Zid finally shot his word, ang pagbato niya sa salitang yun na as if ilang buwan niyang kinimkim. Pero hindi ka na si Aurelia ngayon, ngumiti ka naman, iyong totoo, napasimangot ako lalo. Kaya gusto kong mapag-isa na lang kasi ganito eh, sisermonan na naman nila ako. Masaya naman ako, Lander's giving all his best to do what he needs to do. He's surviving our relationship. He already let me feel him, he cares. Tatlong boses ang nakaharap sa akin ngayon ngunit ni isa sa kanila ay wala akong narinig, hindi sila sang-ayon. Love sucks, sanggal pa ni Zid, tumayo siya at dumiretso sa kusina. Lumapit sa akin si Ophel at painat ang ulo ko, he gives me a quick kiss on lips, ganito siya. Wala yung mali siya sa amin dahil kahit si Maymay ay pinapatakan niya ng halik kapag alam niyang may problema ito, he's like our big bro. Kasabay ng pagbitaw ng halik na yun ni Ophel ay ang malakas na pagtikhim galing sa hagdan. Lander stands with so much authority and power, na parang anak siya ng isang makapangyarihang tao sa buong bansa. Kulang na lang ay luhudan siya ng makakasalamuha niya. Gulo-gulo ang buhok nito na halatang galing sa malayang pagtulog. Pero sobrang madaya yata si Lord dahil kahit yata may mute pa siya ay ang gwapo-gwapo pa rin niyang tingnan. Gising ang buong pagkatao niya nang magsabog ang Diyos ng kagwapuhan. Sayang naman yung mga nalayan ng kakaunti lamang, ang unfair ng life. Ano ang sayo, mga tao, sabi niya sa tatlo, agad namang lumabas ng kusina si Zid. Kibit balikat na sumagot si Ophel habang pinupwesto ang sarili sa tabi ko. Maagap kong nilingong muli si Lander at agad siyang sinalubong ng halik sa pisngi, halos makasanayan ko na ang ganito kapag umaga, simula nang maging maayos kami. Simula nang nag-aaktingan kami. Dapat pala magkagalit kayo palagi, nakakainggit kayo, saad pa ni Maymay. Nagulat ako nang maramdaman ang kamay ni Lander na pumulupot sa baywang ko, hindi ko ito napaghandaan. What is with you, people? Muli ay pag-uulit niya sa itinanong niya kanina. Well, masama bang dalawin ng mga kaibigan namin? Nguyang sambit pa ni Zid. Tsaka nabalitaan naming inaalagaan mo na ng mabuti ang mag-ina mo, achievement yun para sa iyo, Lander. Hindi ka na rin daw umaalis ng bahay, wow, improving, mapang-asar pang dagdag ni Zid. Shut up, sanggal sa kanila ni Lander, baka bawiin niya mga pangko niya, humanda talaga tong mga buwisit na to sakin. Pikan, natatawang saad ni Ophel, agad siyang tinapunan ng tingin ni Lander, oops, chill bro, patuloy nitong pang-aasar dito. Kumapit ako sa braso ng asawa ko at iginayad palapit kina Ophel at Maymay. Si Zid naman ay kusang bumalik sa kinaroroonan niya kanina, nagpatuloy siyang pinalatak ang mga pagkaing nakapaloob sa hapag. Stop your kissing addiction dude, pati mga kaibigan mo dinadamay mo eh. Osek ni Lander kay Ophel nang makalapit kami sa kanila. Natatawang sinuntok ni Ophel ang braso nito, jealous, mapanloko nitong osek sa kaibigan na parang tuloy-tuloy na ang pagka-bad trip sa buong araw na ito. Nope, naaasiwa lang ako. Maayos na kami ngayon ni Aurelia,
Don't make way para isipin ko ulit na